Maiinit na balita ngayong tanghali. Hiling na 150 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa ipauubaya ng DOLE sa Kongreso. Isinasagawa ang job fair sa Pasay City, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iba pang rider na sangkot sa pag-oorganisa ng karera sa Marilake kasama sa mga iisyuhan ng show cause order ayon sa LTO. Dalawang babae patay matapos na sumiklab ang sunog sa isang condominium sa Binondo, Manila. At 2 kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte isasagawa sa January 31. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, January 29, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kabilang sa sisilipin ng Commission on Elections sa posibleng bayad ng mga kumakandidato sa mga influencer para i-promote ang kanilang kandidatura sa 2025 elections. Imo-monitor din ng komisyon ang surveys na maaaring gamitin ng mga kandidato. Narito ang report ni Dante Amento. Mahigit 1 linggo na lang at magsisimula na ang campaign period para sa mga national candidates sa February 11. Magiging pasok na ang bawat gastos ng mga kandidato para sa kanilang kandidatura sa spending limit o kung magkano lang ang dapat nilang gastusin. Batay sa rules ng Commission on Elections o COMELEC, pwedeng gumastos ang isang national candidate na may political party ng 3 piso kada rehistradong botante sa buong bansa. Samantala kung independent candidate naman ay 5 piso kada botante, gayon din sa isang political party. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kasama sa kanilang hihingin sa mga kandidato ang halaga na kanilang ibibigay sa mga influencer o talent na posibleng mag-promote ng kanilang kandidatura. Isasamaan niya ito sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na naglalaman kung magkano ang kabuuang gastos sa panahon ng kampanya. Para sa amin, kinakailangan mapanagot din yung sila, lalo't pag-uusapan yung income tax o pag-uusapan yung mismong Statement of Contribution and Expenditure. Bukod dito, sisilipin din ng komisyon kung ang isang politiko o kandidato ang magbabayad ng isang election survey. Paliwanag ng komisyon, nakaka-impluwensya rin kasi ito sa kandidatura ng isang tumatakbo, kaya dapat ding ipasok sa spending limit o SOSE. Pinag-aaralan na ng mga legal team namin kung anong gagawin natin doon sa mga survey na naglipa na sa kasalukuyan, sapagkat sa ating palagay, kahit yung most recent election, mukhang walang compliance doon sa decision ng Korte Suprema, lalo't ang pag-uusapan ay pag-reveal sino ang nag-komisyon, saan kinuha yung mga respondents. Sa ilalim ng batas, kailangang magsumite ng SOSE ang lahat ng kandidato sa national man o lokal na posisyon pagkatapos ng eleksyon. Kapag sobra ang ginastos, halimbawa doon sa spending limit, ay maaaring madiskwalipika ang isang kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Senate President Cheese Escudero na sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Gayunman, hindi pa nito nilinaw kung ang bersyon na inaprubahan ng Pangulo ay ang mula sa Senado na nagmumungkahi ng halalan sa August 11, 2025 o ang bersyon ng Kamara na nagsasabing gawin ito sa May 2026. Ayon kay Senator Escudero, ang panukala ay upang bigyang daan ang mas mahabang paghahanda para sa halalan sa BARM. Layunin ng Senado na maipasa ang panukala sa ikatlong pagbasa sa susunod na linggo bago mag-adjourn ang sesyon. Ngayong umaga, kinumpirma ng Malacanang ang pag-certify as urgent ng Pangulo sa pagpapaliban ng BARM elections. Welcome kay Senate President Francis Cheese Escudero ang petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act o GAA.
Pagkakataon niya ito para makilahok ang Korte Suprema din sa proseso ng budget. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Hindi dapat katakutan ng Supreme Court petition laban sa pagpapatupad ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Ito ang binigyan diin ni Senador Francis Chis Escudero kasunod ng formal na paghahain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng naturang petisyon sa Korte Suprema. Nanindigan ng Senate leader na ang legal na basihan ng GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang report bago nito gaya ng Bicameral Conference Committee report para sa 2025 budget. Iginiit rin nito na walang kulang sa GAA at ang kini-question bilang unconstitutional ay ang batas o ang GAA at hindi ang report lang. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. At patunay ito na malakas at matatag ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Ayon pa kay Senador Escudero, ang clerical errors o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama. Maaari rin niya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod dito, sinabi ng mambabatas na may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal sa pinagdebatihan o ang BICAM report, ang tawag niya dito ay Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating Enrolled Bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaiba ang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Paliwanag ng mambabatas nakalagay sa talata sa pinakahuling pahina ng BICAM report na may otoridad ang Committee on Finance and Appropriations kaugnay ng anumang mali o pagkukulang sa dokumento. Kaya nga otorisadong mag-correct, di ba? Kaya nga otorisadong punuan kung may mali. Dahil nga, yung totals nandun. Yung mga amount na bumubuo sa total sa isa o ilang departamento marahil, kaya nga otorisado silang punuan yun. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na may matibay silang ebidensya na magpapatunay na pang-eespiya ng naarestong Chinese spy na si Deng Yuanqing. Ayon sa AFP, unauthorized surveillance ng mahahalagang infrastruktura tulad ng EDCA sites, dam at hydropower plants ang isinagawa ni Deng. Nauna nang itinanggi ni Noemi Deng, asawa ng Chinese na naaresto na espiya si Deng at iginiit na nagtatrabaho ito bilang surveyor para sa self-driving na sasakyan. Nahuli si Deng noong January 7 sa Makati kasama ang 2 Pilipino at nahaharap ngayon sa kasong espionage. But for the Armed Forces of the Philippines, we look into the evidence-based results of this investigation and anything in our power to help in aiding that the truth come out from this, we will do in the AFP. Isang mangingisdang Pilipino ang namatay habang nasa gitna ng karagatan sa Zambales noong Lunes. May malapit na Chinese Coast Guard vessel sa lugar ngunit hindi ito tumugon sa distress call ng mga kasamahang mangingisda. At habang nagsasagawa ng medical assistance ang PCG, sinamantala naman ng Chinese Coast Guard vessel ang pag-alis ng barko ng Pilipinas para makalapit sa Zambales. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Nakabalik na sa Port of Subic sa Zambales ang BRP Cabra. Lula ng isang mangingisda na namatay may layong 70 nautical miles sa karagatang sakop ng Silangin, Zambales noong Lunes. Ito'y matapos ang isinagawang medical assistance ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard dahil sa natanggap na distress call mula sa mga mangingisdang Pilipino.
Pero ang masaklap para sa PCG, imbes na tumulong ang Chinese Coast Guard Vessel 3304 sa naturang paghingi ng saklolo ay wala itong tugon at nagsagawa pa ng shadowing activity na nakaapekto pa sa ginawang pagsagip. And what is surprising is that they never really attempted to express help or assistance. Ang ginawa pa nga nila, they still shadowed the Filipino fishing boat and Coast Guard vessel, which made it very hard, for the Filipino fishing boat to maneuver to get near to our Coast Guard vessel, BRP Cabra. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasabay naman ng pag-alis ng BRP Cabra ay sinamantala rin umano ng Chinese Coast Guard na makalapit sa Zambales. When BRP Cabra decided to carry out medical assistance sa Filipino fishermen, this China Coast Guard vessel took advantage of that opportunity na walang lumayo ang BRP Cabra. And then eventually, this is the objective of BRP Teresa Magbanwa to ensure na i-push back siya ulit palayo. Pinalitan naman ng BRP Teresa Magbanwa ang umalis na BRP Cabra na siya namang nagtaboy sa barko ng China. Nagkaroon din ng radio challenge ang barko ng Pilipinas at barko ng China. To China Coast Guard Vessel 3304, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime security operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 82 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. 701. This is China Coast Guard vessel 2304, patrolling in a sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please do not compromise with my sailing safety. Over. But in reality, the reason why they don't want our Coast Guard vessel to get close sa kanilang distance is because it prevents them to move near our coast, and we are actually pushing them away from our coastline. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaliwanag ng Armed Forces of the Philippines na hindi apektado ang mga long-standing agreement ng Pilipinas sa Amerika gaya ng balikatan exercise sa pansamantalang pagpapatigil ng bagong presidente nito sa mga foreign aid nila sa iba't ibang bansa. Para sa detalye, nagbabalik si Ryan Lacanlale. Naniniwala ang sandataang lakas ng Pilipinas na hindi apektado ang balikatan exercise ng kautusan ni United States President Donald Trump na pansamantalang suspindihin ng 70 araw ang kanilang tulong sa mga dayuhang bansa. Kumpiyansa ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na ang matagal ng kasunduan sa Amerika gaya ng Visiting Forces Agreement kung saan nakapaloob ang balikatan ay hindi apektado ng kautusan. Sa side ng AFP kasi, ito yung ating mga long-standing agreements with them, which is we have our Visiting Forces Agreement, nandyan nakakapaloob yung balikatan. And through the years, solid naman ito, kahit nung una pang umupo si President Trump, nagtuloy-tuloy naman ito. Ani Padilla, ang Visiting Forces Agreement at balikatan ay kasunduan at hindi tulong mula sa Amerika. Pero ipinapaubaya na nito sa mas nakakataas na mga opisyal ang usapin sa ibang tulong na ipinangako ng Amerika. This is not a US aid. Hindi siya aid. It's a treaty. Oo, hindi siya aid. It's a treaty. Basically, what will be under review are the yung mga is GSOMIA included under the review? GSOMIA is just an agreement on how we would handle the security of information. So it's not included. Yun lang siya. Pero yung financial assistance.
Kaya nga, we leave it to higher authorities kung saan siya. Kasi medyo generic din naman yung statement nila. Matatandaang noong Hulyo ng nakaraang taon, inanunsyo ng Estados Unidos na pagkakalooban ng $500 million na foreign military financial grant ang Pilipinas. Samantala, ayon kay Padilla, mas maraming bansa ang nagpahayag ng intensyong lumahok sa balikatan exercise ngayong taon. Aniya ang balikatan ngayong taon ang isa sa pinakamalaki sa kasaysayan kung saan maaaring maiugnay ang pagsasanay sa lupa, dagat, himpapawid at cyber maneuver. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Army na magsasagawa sila ng isa pang round ng familiarization exercises gamit ang US-made Mid-Range Capability o MRC missile system o Typhoon missile launcher. Bagamat hindi maaaring isa publiko ang eksaktong lokasyon ng pagdadausan ng pagsasanay, ipinahayag ng Philippine Army na isasagawa ito sa ikalawang linggo ng Pebrero. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, ang pagsasanay ay bahagi ng Combined Arms Training Exercise Katihan at paghahanda para sa Salaknib exercise. Walang live fire exercises sa pagsasanay na ito at magfo-focus ang Army Artillery Regiment sa payload delivery system at pagpapatuloy ng mga natutunan mula sa unang iteration ng Subject Matter Expert Exchanges o SMEEs. Tinanggap ng Philippine Marine Corps ang bagong combat rubber raiding craft na may outboard motors para sa Force Reconnaissance Group nito. Ayon sa PMC, layon ang nasabing kagamitan na mapalakas ang kanilang kapasidad na protektahan ang soberanya at mga strategic maritime interest ng bansa. Magagamit din ito bilang isa sa maaasahang water assets sa military operations. Kinumpirma ng Department of National Defense na sinimula ng Pilipinas at New Zealand ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Ayon sa DND, ang SOVFA ay magpapahintulot sa mga sandatahang lakas ng dalawang bansa na itaas ang kanilang mga cooperative activities at magsagawa ng mga pagsasanay sa teritoryo ng isa't isa. Magpapalalim ito sa pangkalahatang depensa at kooperasyong military ng dalawang bansa. Ang Pilipinas ay may SOVFA sa Australia, isang Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos at isang Reciprocal Access Agreement sa Japan. Isasagawa sa January 31 ang 2 kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte. Inorganisa ito ng mga progresibong grupo, iba't ibang partidong pampolitika at mayroon ding suportado ng religious organization at retired military officials. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang layon ng dalawang rallies na ito? Aga pro-impeachment rallies ang isasagawa sa araw ng Biyernes, January 31 ng magkakaibang grupo. Layo nitong ipakita ang suporta sa 3 impeachment complaints na inihain dito sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Ang 1 kilos protesta isasagawa sa People Power Monument EDSA sa umaga. Pangungunahan ito ng mga progresibong grupo at iba't ibang political parties. Samantalang ang isa pang rally isasagawa naman sa hapon sa EDSA Shrine na suportado ng religious personalities at retired military official. Bukod sa pagpapatalsik kay VP Duterte, layon din ng rally na papanagutin ang Marcos administration dahil sa mga kontrobersya sa 2025 national budget. Ang mga demonstrasyon na ito isasagawa ilang linggo matapos ang National Rally for Peace ng isang religious group noong January 13 na nagpapakita naman ng suporta kay VP Duterte.
Agas na ngayon dito sa House of Representatives, wala pa rin inihahain yung sinasabing fourth impeachment complaint laban kay VP Duterte at hindi pa rin na itatransmit sa Office of the Speaker yung tatlong unang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte at nananatili pa rin ito sa tanggapan ng House Secretary General. Sa ngayon ay huling linggo na next week bago muling mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa February 7. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Patay ang dalawang babae matapos na sumiklab ang sunog sa isang condominium sa Ongpin Street, Binondo, Manila, pasado alas 3 ng madaling araw ngayong Miyerkules. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, natagpuan ang bangkay ng dalawang biktima sa isang kwarto sa 35th floor ng Anchor Suites. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi makatatanggap ng sahod ang mga empleyado sa pribadong sektor na hindi magtatrabaho ngayong araw, January 29, na idineklarang special non-working day dahil sa Chinese New Year. Batay sa pay rules na inilabas ng DOLE, kung magtatrabaho ang isang empleyado ngayong araw ay makatatanggap ito ng dagdag na 30% ng kanyang basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho. Para sa trabaho na lalampas ng 8 oras, may karagdagang 30% ng hourly rate ang matatanggap at kapag ang araw ng trabaho ay natapat sa rest day, may dagdag na 50% sa unang 8 oras ng trabaho. Inihayag ng kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE ang posisyon nito sa pagsusulong ng 150 pesos wage increase. Samantala, nagsasagawa ngayon ng job fair ang DOLE sa Pasay City. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano yung posisyon ng DOLE ukol sa hiling na wage hike at suportado ba nila ito, Nel? Yes, Aga, ipapaubayan ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma sa Kongreso ang pagdinig sa panukalang 150 pesos across the board daily minimum wage hike. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ibibigay lamang ng DOLE magiging rekomendasyon na ito sa panukalang wage hike. Over and above the minimum wage, no? Karapatan o mandato ng ating Kongreso, both houses, kung merong gusto silang i-legislate, no? Nakaragdagan ang bahagi ng Department of Labor and Employment yan, particular ang National Wages Productivity Commission, magbigay ng technical inputs, no? Hindi kami humahadlang, magbibigay kami ng mga senaryo, may kinalaman doon. Bukod rito, ayon sa kalihim, may Regional Tripartite Wages and Productivity Board na mag-aaral sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Ito ang sagot ng DOLE sa muling ipinapanawagan ng ilang grupo na pagsusulong dito sa 150 peso wage hike. Sa gitna na rin ito ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang 2-day job fair ng DOLE dito sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ayon sa DOLE, nasa 5,000 posisyon na naghihintay sa mga aplikante. Marami sa mga kumpanya na nahukaan niya dito ay nag-aalok ng higit sa minimum wage. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Inihayag ng Department of Agriculture na inaasahan na nila na sa unang linggo ng Pebrero ang deklarasyon ng food security emergency sa bansa. Inaantay na lang anya nila ang formal na rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council para tuluyan na itong maideklara. Ang detalye sa ulat ni Jen Naresina. Hindi pa natatanggap ng Department of Agriculture o DA ang formal na rekomendasyon mula sa National Price Coordinating Council para tuluyang ideklara ang food security emergency sa bansa. Ngunit inaasahan na ito ng kagawaran sa unang linggo ng Pebrero. Kaugnay nito sa isinagawang pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee sa Kamara, sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na nasa final stage na ito at dumaraan lang sa huling pagsusuri. Iko-quote ko si DTI ha. Sabi niya, approve
in principle na yung resolution ng NPCC. According to the DTI representative sa Quintacom, in 2 working days, possibly mailalabas na nila ang resolution na signed na ng member agency, again, in 2 working days. Sa kabila ng pagkaantala, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na kinakailangan pa rin ang pagdedeklara ng food security emergency para sa bigas kahit na may pababang trend na sa retail na presyo nito. Isaan niya ito sa layon ng nasabing hakbang at para rin mailabas ang stock na bigas ng National Food Authority o NFA. Of course, kami sa DA, we have to follow yung rules ng mga patakaran alituntunin. Malinaw na isinasaad ng batas. The DA can only declare food security emergency only when there is an approved recommendation endorsement from the National Price Coordinating Council. Sa oras na maideklara na ang food security emergency, maaaring ibenta ng DA ang mga stock na bigas ng NFA sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno sa mas mababang halaga. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinansila ng Court of Appeals 3rd Division ang piyansa ng 6 na akusado sa pagdukot at iligal na detensyon ng mga nawawalang sa bungero noong January 2022 sa Manila Arena. Batay sa desisyon ng korte, nagkaroon ng grave abuse of discretion ang hukom ng Manila Regional Trial Court Branch 40 nang payagan ang piyansa kahit may malakas na ebidensya laban sa mga akusado. Dahil dito, ipinag-utos din ng CA ang muling pag-aresto sa mga akusado matapos ang kanselasyon ng kanilang bail petition. I-isyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang rider na nakaligtas sa aksidente sa Marilake Highway matapos ang kanilang ginawang Superman pose sa motorsiklo. Ayon sa LTO, posibleng matanggalan ng lisensya sa pagmamaneho ang naturang driver dahil sa ginawa nito. Narito ang report ni JP Nunez. Pagpapawanagin ng Land Transportation Office o LTO ang isa pang rider sa viral video na nag-ala Superman at nakaligtas sa aksidente sa Marilake Highway sa Tanay, Rizal. Ayon sa ahensya, maglalabas sila ng show cause order para hingan ng panig ang rider kung bakit hindi siya dapat bawian ng driver's license. Nahaharap ang driver sa mga kasong kriminal dahil sa nangyaring aksidente. Kabilang sa mga administrative cases na kanyang kakaharapin ay ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Noong linggo, January 26, nangyari ang aksidente kung saan dalawang rider na nagkarera at nag-ala Superman pose ang sumalpok sa road barrier at nasawi ang isa. Samantala, tiniyak ng LTO na paiigtingin pa nito ang kanilang presensya sa kahabaan ng Marilake Highway. Makikipagtulungan anya sila sa Highway Patrol Group para bantayan ang Marilake upang maiwasan ang mga aksidente rito. Sa opisyal na pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, sinabi nito na kailangang mapatigil ang practice na ginagawang exhibition area at karerahan ang Marilake. Naglalagay kasi ito sa panganib na nagiging dahilan ng pagkamatay at meron pa anyang mga turista na nadadamay. Ayon kay Asek Mendoza, inatasan na niya si LTO Calabarzon Regional Director Elmer Dicena upang makipag-ugnayan sa pulisya at local government units para paigtingin ang kanilang presensya sa Marilake Highway. Mariing paalala ng LTO sa mga motorista na huwag gawing exhibition area ang mga pampublikong kalsada dahil napakadelikado nito hindi lamang para sa kanila kundi para na rin sa iba pang road users. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita,
Hinahanap na rin ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang mga rider na posibleng nag-organize ng karera sa Marilake. Ayon sa LTO, posible ring masuspindi ang kanilang mga lisensya dahil sa pag-organize ng iligal na karera sa isang pampublikong kalsada. Mula sa Antipolo, Rizal, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na ang hakbang ng LTO para mahanap yung mga rider na involved dyan sa karera, dyan sa Marilake? Aga, ang sabi nga ng Land Transportation Office o LTO, nagsasagawa na sila ngayon ng validation doon sa mga identity ng rider na nakita doon sa video. Posible nga rin silang managot kung mapapatunayang nag-organisa sila ng isang karera sa isang pampublikong highway, ito ngang Marilake Highway. I-issuehan din ng show cause order ang mga rider na posibleng nag-organize ng karera sa Marilake kung saan nag-ala Superman post ang isang rider na naaksidente at nasawi. Ayon sa LTO, bukod sa mga rider na nagkabanggaan o nakabangga ng mga bystander, pwede ring mapatawan ng criminal charges ang mga nag-organize ng karera sa Marilake. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pwedeng mahulog sa reckless imprudence resulting in homicide ang kasong kakaharapin ng mga nag-organize. Maaring ang LTO na rin anya ang magsampa ng kaso laban sa mga organizer. Sa obserbasyon ng LTO, may mali sa behavior ng ibang mga rider dahil pumapalakpak pa umano ang mga ito sa ginagawang stunt ng dalawang rider sa video. Ayon kay Asek Mendoza, hindi naman bawal ang mga pagtitipon ng motorsiklo sa gilid ng kalsada tulad ng ginagawa sa ilang bahagi ng Marilake Highway. Pero kapag meron na anyang karera at merong gumagawa ng stunt, maaari na itong hulihin ng mga LTO personnel dahil sa reckless driving. Aga doon sa kaninang press conference ng LTO at nakausap nga natin si Asek Mendoza, sinabi niya na meron ng presensya ng mga LTO personnel ang nag-iikot sa kahabaan ng Marilake Highway para ipagbawal yung pagkakaroon ng karera at yung pagsasagawa ng mga ibang stunt. Ang sabi ng LTO, yung district officer ng LTO dito sa nakakasakop sa Marilake kung saan merong nagaganap na mga pagtitipon ng mga rider at nagsasagawa ng karera at iba't ibang klase ng stunt ay pwede ring managot dahil alam daw naman na every weekend ay meron palang ganitong klase ng event ay hindi naman ipinagbabawal at hindi binabantayan at nauwi pa nga sa aksidente. Sa ngayon, yan muna ating latest live mula dito sa Antipolo, Rizal. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Naglabas na ng opisyal na pahayag kung saan humihingi ng paumanhin sa publiko si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Kaugnay ito ng pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA busway noong January 23. Sa kanyang social media post, iginiit nitong nabayaran na ang kaukulang multa bunsod ng paglabag at sasailalim sa kinakailangang seminar kaugnay ng mga umiiral na batas trapiko. Paglilinaw nito, walang naganap na paggamit o pagbanggit ng pangalan ng sinumang nasa posisyon nang mangyari ang insidente. Wala rin anyang anumang pang-aabuso sa otoridad para makalusot o mapawalang sala sa pangyayari. Bumisita sa Baguio City ang 18 European Union ambassadors sa Baguio City. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita sa City of Pines ang 8 opisyal ng EU. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano yung layo ng pagbisita dyan sa Baguio ng EU ambassadors? Yes, Aga, ang 18 European Union ambassadors ay bumisita sa Baguio City upang magkaroon ng kolaborasyon tungkol sa good governance, justice, equality at environment conservation. 18 European Union ambassadors ang bumisita sa lungsod ng Baguio na nais nilang makipagpulong sa local government unit
civil society representative at academic kung saan layon ng kanilang official visit na magkaroon ng kolaborasyon sa lungsod tungkol sa good governance, justice, equality at environment conservation. Sa isang pagpupulong, tinalakay ng Baguio City Local Government Unit ang mga programang tumututok sa circular economy initiatives at maging ang iba pang mga programa sa disaster preparedness at environment conservation efforts. Baguio is a city that emphasizes good governance, digitalization, environmental sustainability. It is also a seat for academic excellence. And in Baguio, we find a vibrant and creative civil society. These are the elements that brought us here. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio, nagpahayag ang European Union ambassadors ng kanilang suporta sa programa ng lungsod sa smart farming, gayon din sa inobasyon sa teknolohiya at maging sa promosyon ng justice, equality at human rights sa Baguio. Ang EU ambassadors ay nagkaroon din ng field visit sa mga local project site kabilang sa pasilidad ng Black Soldier Flies sa Irisan at ang Material Recovery Facility sa Gibraltar. We are very happy to see that Baguio priorities very much reflect the priorities of the European Union and of the European Union member states. Notably, when I come to these priorities, let me take green economy. As you know, the European Union is implementing in cooperation with its member states a green economy program in the Philippines. Bibisitahin din nila ang mga European-funded projects on green economy, CDRRMO Command Center sa Quezon Elementary Library Hub o Hook on Books at ang The Mansion House. Aga magtatagal ang kanilang official visit dito sa City of Pines ng 3 araw. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. At para sa ating weather update, patuloy na nakakaapekto sa bansa ang 3 weather systems, kabilang na ang Amihan, Easterlies at Shearline. Ayon sa weather forecast ng Pag-asa, patuloy na makararanas ng mga pag-ulan at malamig na temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din ang Aurora. Makararanas rin na makulimlim na panahon na may kaunting pag-ulan ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, apektado naman ang Shearline, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas at Dinagat Islands. Base sa inisyal na forecast ng Pag-asa, walang bagyo ang inaasahang papasok sa bansa hanggang sa susunod na buwan. Tatlong magkakahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Sa Cavite, 6 ang sugatan na sakay ng barangay mobile matapos bumangga sa concrete barrier. Sa La Union naman, sugatan naman ang motorcycle rider matapos sumalpok sa isa pang sasakyan. At sa Iloilo City, nagtamo ng injury ang isang lalaki matapos makaalitan ang kapitbahay. Narito ang report ni Juby Saplad. Kita sa CCTV footage na ito ang pagsalpok ng isang mobile patrol ng isang barangay sa concrete barrier sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Barangay Talaba 4, Bacoor City, Cavite, alas 8 ng gabi, January 25. Sa lakas ng pagkakabangga, halos bumaliktad ang naturang mobile patrol. Nagkataon namang naka-standby duty ang UNTV News and Rescue malapit sa lugar, kaya kaagad na nakaresponde sa aksidente. Kasama rin na rumesponde sa lugar ang Members Church of God International Disaster Response and Rescue Team at Bacoor City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sugatan ng mga biktima, kabilang ang driver, barangay staff, isang pasyente at 3 kaanak nito. Ang lalaking nito na nasa passenger seat, nagtamo ng malaking hiwa sa parte ng ulo at posibleng bali sa kanang balikat. Anong nararamdaman mo pa?
Ito malakas ako. Braso mo lang, masakit. Sige sir, kalma lang. Nilapatan din ng paunang Lunas ang mga sugatang sakay ng mobile patrol. Galing Las Piñas City ang Barangay Mobile upang umasiste sa pasyente na kanilang sakay at pabalik na sana ng Cavite upang maghanap ng ospital nang mangyari ang aksidente. Matapos mabigyan ng paunang Lunas sa mga biktima, inendorso sila sa Bacoor City Risk Reduction and Management Office. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team na tumatagas pa ang gasolina mula sa motorsiklong ito na sumalpok sa sasakyan pasado alas 10 ng gabi sa Bawang La Union, January 26. Nagtamo ng mga gasgas sa kanang tuhod at kaliwang pulso ang motorcycle rider. Ayon sa rider, pauwi na sana ito ng San Fernando, La Union nang hindi niya napansin ang sasakyang tumatawid. Pagkatapos malapatan ng paunang Lunas, dinala na ng Rural Health Bawang La Union ang pasyente sa ospital. Nakatanggap naman ng tawag ang UNTV News and Rescue mula sa Iloilo City Disaster Risk and Reduction Management Office upang mabigyan ng first aid ang isang lalaki sa Molo Police Station sa Iloilo pasado alas 10 ng gabi, January 27. Agad din namang nirespondihan ng grupo at nadatnan ang dugo ang biktima na nakaupo sa upuan sa loob ng police station. Kinilala ang biktima na si Jonella Armando, 43 years old. Nagtamo si Jonella ng sugat sa kanang bahagi ng kilay, pamamaga ng ilong at kanang kamay nito. Ayon sa investigasyon ng pulisya, may nakaalitan ang lalaki. Matapos mabigyan ng first aid ay hindi na kinailangang dalhin pa sa ospital ang biktima. Juvi Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inimbitahan sa isang pagpupulong sa White House si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama si President Donald Trump sa February 4. Ito'y kasunod ng pagpapatupad ng 6 na linggong ceasefire na pansamantalang nagpahinto sa 15 buwang gyera sa pagitan ng Israel at militanteng grupo ng Hamas sa Gaza. Sinabi ni Trump na nais niyang tanggapin ng Egypt ang mga Palestinian mula sa Gaza, ngunit tinutulan ito ng Egypt, Jordan at mga leader ng Palestine dahil nais nilang manatili ang Gaza bilang bahagi ng isang hinaharap na estadong Palestinian. Sa kasalukuyan, nananatili pa ring tensyonado ang sitwasyon at hindi pa tiyak kung magreresulta ang kasalukuyan tigil putukan sa isang pangmatagalang solusyon para sa kapayapaan sa rehiyon. Inimok ng World Health Organization ang Estados Unidos na muling isaalang-alang ang desisyon nitong suspindihin ang pagpupondo para sa mga programa ng paggamot sa HIV sa mga developing na bansa. Nag-aalala ang WHO sa magiging epekto ng pagpapahinto ng pondo ng US matapos na ipag-utos ni Pangulong Donald Trump ang pag-freeze ng mga tulong panlabas ng Amerika. Nanawagan sa gobyerno na magbigay ng karagdagang exemptions upang matiyak ang paghahatid ng mga pangkaligtasang paggamot at pangangalaga sa HIV. Maalala ang pagkatapos ng kanyang inaugurasyon ay nilagdaan ni Trump ang isang executive order ng pagkalas ng Estados Unidos sa WHO bunsod ng pag-handle nito sa COVID-19 pandemic na matagal nang kinikwestiyon ng Pangulo. Pansamantalang ipinahinto ni Judge Lorian Aclican ang utos ni US President Donald Trump na i-freeze ang daan-daang bilyong dolyar sa federal grants at loans ilang minuto bago ito ipinatupad. Ito'y bunga ng kasong isinampa ng mga organisasyong kumakatawan sa mga tumatanggap ng grant na nagsasabing labag sa batas ang biglaang pagpigil sa pondong naaprubahan na. Nilinaw ng White House na layunin ng utos na suriin ang paggasta ng gobyerno at bawasan ng pondo para sa mga programang may kaugnayan sa woke gender at diversity issues. Ngunit nagdulot ito ng pagkalito at galit mula sa mga apektadong grupo. Patuloy ang legal battle laban sa nasabing kautusan habang nagpahayag ng matinding pangamba ang mga mambabatas mula sa oposisyon sa maaaring maging epekto nito sa mga programa at serbisyo sa buong bansa.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 8, versikulo 39, na nagsasabi, "Dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at ikaw ay magpatawad at gumawa, at gumantika sa bawat tao ayon sa lahat niyang mga lakad, na ang puso ay iyong natataho, sapagkat ikaw lamang ang nakakataho ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.